Magandang hapon po. Ako po si Ilgo Jr., pang-apat na bunso sa apat na magkakapatid. Before pa po nitong baptize, wala po talaga akong idea kung ano po sasabihin ko dito sa harapan po ninyong lahat. As in, walang-wala po. Minsan binili ko po ang asawa ko, sabi ko, sa akin na lang yung i-edit ko na lang, basahin ko na lang sa harapan. So, habang palapit po ng palapit itong kapanganakan ko po ulit. Hindi ko na lang po kapanganakan kasi parang na-realize ko po at naalala ko po yung lahat ng may mga nasabi po si Pastor James sa Bible study ko tungkol minsan natanong po niya ako kung ilang taon na po ako. Sabi ko, 35. And then, sa isang preach po niyang yun, may tanong po siya noon kung ano na po ang nagawa sa buhay habang nandito po sa ibabaw ng lupa. So, dun po, naalala ko po kung paano ko po uumpisahan ang ating testimony po ngayon. Nung bata pa lang po ako, lagi po ako sinasama ng nanay ko sa church. Every Sunday po, sinasama niya ako. Doon ko po nakita may mga sakristan. So sabi ko noon, gusto ko pong magsakristan. Hindi pa po ako nag-aaral noon. Kasaway ang palad, hindi ko nga lang po maabot yung table dahil may konting kataasan at saka malapad. So hindi ko natuloy yon. Then nung nag-aaral na po ako ng elementary, pinasok po ako sa Catholic Church. Although yung desire ko na maging sakristan po noon, medyo nawala na po kasi laro dito, laro doon. Pero hindi po ako nag-miss. Every umuwi po ako, nadaan po ako ng church, parang mag-visit lang. Then high school po, nalipat na po ako ng Baguio. Then mula sa Baguio, medyo yung desire ko po, lalong nabawasan na. Dahil kaibigan, pasyal dito, pasyal doon. Hanggang pagdating nga po ng college, doon ko po naranasan yung siguro parang ipinamulat sa akin ng Panginoon kung nasaan na talaga ako. Kung ano ng landas na tinatahak ko. Dumating po yung time na nagka-problema na po ako sa aking pag-aaral. Hindi na po ako kayang tustusan ng magulang ko, so hindi na po sila nakapagpadala ng tuition. So, yun nga po, hindi na po ako nakapag-take ng final exam dahil wala na ako pinambayad ng tuition. At that moment, na uwi naman po ang kuya ko sa probinsya, na ako na po naiwan sa Baguio noon, hindi po nang-iwan ng pambayad ng ilaw. Naputulan na noon po. So, mag-isa na lang po natira sa bahay noon. Walang ilaw. Sa gabi, tanging kandila lamang po ang ilaw ko. At ang pera ko natitira, pamasahe papunta school, pauwi ng bahay. So, may mga bagay pa pong gumugulo sa isip na parang may point pang dumating na what if tapusin ko na lang yung buhay. Then, parang pagkatapos nun, papadala na lang yung labi ko sa probinsya, tapos na ang lahat. Pero mas malakas pa rin po yung takot ko na mamatay. So, isang araw po, parang nakasalubong ko po yung kaklase ko, ng college din, in-invite po ako sa Bible study. Sabi ko, wala namang akong ginagawa. Kung sumama po ako, naalala ko po dun sa Bible study, hindi naman, first time ko po na-meet yung pastor, kaya lang parang yung preach niya, patama po lahat sa akin. Nasabi po, tandang-tanda ko po sabi niya, ano man ang kinaroroonan mo or yung parang nasang ka mang stand ngayon parang huwag mong isipin tinalikuran ka ng Panginoon. Parang keep the faith. So parang yung pagkasabi lang kong keep the faith, parang may part sa aking pagkataon na parang nabuhay ulit. So, nung time na po yun, habang nag-preach, humingi na po ako ng tawad. Sabi ko po, nakalimot na po ako. Nakalimot at the same time, nawalan po ng tiwala. So pag
Pagkatapos po ng Bible study, paglabas ko po ng venue, napadaan po ako sa may harapan po ng Jollibee. May nakita po ako nakapaskil. Hiring po. Sabi ko, uy, pang tuition. Nag-apply po ako. Awa po ng Diyos, natanggap po ako. So, nagtrabaho po ako ng 4 months. Nakaipon po ako ng pang-down po sa tuition fee. And, tama-tama, trimestral po kasi nun. May pinang-down po ako ng tuition. Pagkatapos ko pong mag-down ng tuition, pauwi na po ako noon. Napadaan po ako sa harapan ng guidance office. May nakapila po ng mga estudyante rin. Ewan ko ba, bakit po, bigla na lang ako sumunod na nakipila na rin. Saka ko na lang tinanong yung tao doon sa harapan ko, Brad, anong pinipilahan nyo? Sabi niya, para sa working scholar. Sabi ko, try ko na rin. So, noon nga po, at sakto naman pong nangangailangan ng maintenance department po ng draftsman po noon. So, nag-apply po ako. Awa ng Diyos, nakapasok po ulit ako doon. So, libre na tuition fee, may monthly allowance pa. So, hanggang nakatapos na po ako ng pag-aaral. Dito ko po na-alala yung sinabi ni Pastor David na, yung po bang, seek ye first the kingdom of God. Yung sabi ko po, siguro, nung umattend na po ako ng church na para pang nabuhay ng konti, paglabas ko, binigay na ni Lord, ito yung pang-tuition mo, then dito ka na magtatrabaho, hanggang makatapos ka. Kaya lang, medyo nakalimutan naman po. Para po bang, nagtrabaho nga po ako doon, nakapasok ako sa real estate sa Pilipinas. Yung time na po na nagkasakit ang nanay. So, bale, na-stroke siya, tsaka paralyzed po ngayon ng kalahating katawan. So, may trabaho po ako dun sa Pilipinas, kaya lang, hindi po sapat. Ang naibibigay ko lamang, 500 pesos. Kasi kumikita lang po ako dun 7.5. Kinsenas na po ito, katapusan, tatanggalin pang SSS. So, sabi ng misis ko, try natin mag-abroad punta Macau. Sa tulong po ni TTM tsaka aking ganan, nakarating po ako ng Macau. At nakapasok naman po. Yun nga po, na nakapasok po ako sa airport po ngayon, hanggang ngayon po, yun lang po, medyo naligaw na talaga po ako dahil trabaho-bahay na lang po ang aking iniisip. Na minsan, talagang nakalimot na. Para bang naalala ko yung sinabi ni Pastor James na hindi mo pwedeng pagsabayin ang dalawang amo. Diba? So sabi ko, parang nung sinabi ng misis ko, baptize tayo sa kwan, sabi. Nung una, parang wala talaga sa kanya, pero parang patama lahat. Tapos sabi ko, ito siguro yung parang magiging daan ulit. Sabi ko, kaya nagpapasalamat po ako sa aking asawa. Sa itinuri ko pong pangalawang mga magulang, Tita M, Mama, si Tito Toto, si Tita Ruth, Tito Orlan, sa lagi pong pag-pray sa akin para mamulat po muli at maibalik. Lalong-lalo na kay Pastor James, na siya pong nagmulat sa aking dilat na mata, ngunit nakapikit sa katotohanan. Maraming salamat po. Siguro, I hope nitong pagkatapos nitong itong baptismo, i-guide na po ako ng Panginoon at susundin ko na po kung ano man po ang plano niya. Hindi po ako magko-question. Hindi ko na rin po tatanungin kung kailan ako mag-take ng board ko sa architecture. Hindi na po. Kung ano pong gusto niya, yun na po susundin ko. So, sunod na lang po ako. Maraming salamat po. Amen. Good afternoon po sa inyong lahat. Ako po si Gayan, kung minsan po ang tawag ng pastor sa akin, Mayhan. Kung pwede po sana, Sister Ann na lang po. Gusto ko pong i-share kung paano kami nilid ni Lord sa church na ito. Pwede mag
Meron po tayong plans and decisions, but it is God's will be done. Last year, my husband and I have planned to have our baby, but we didn't commit our plan to the Lord. We didn't ask for His will. Though I know God is aware with our desire to have a baby. I still couldn't wait for Him to answer our prayers. So I took the fertility pill the doctor gave me and I got pregnant. But on the 4th month of my pregnancy, we lost our baby. And I felt so bad. We felt so bad. I blame my manager for asking me to return to work soon. I blame the hospital for not making a way to save our baby. And the worst, I complained to God. I had so many questions and even told Him He was so unfair. I even lost my faith, almost lost my faith. But in the midst of my groaning, God sent Pastor James and the rest of the members of the Border Gate Baptist Church as His instrument to answer our complaints. Through them, and by constantly attending the Bible studies, I was enlightened and received the Lord as my personal Savior by the help of Sister Lisa last March 27 this year. Before, if I wanted to buy clothes or shoes, I would ask for the opinion of my husband because he's the accountant between us. But now, I have to ask for God's will. With those painful experiences, God made my family, the Border Gate Baptist Church, to lead us to the right way, to the right path, and to commit all our plans and decisions to the Lord. Amen. And I'm thankful to become a part of the Christian family, the Border Gate Baptist Church. And I'm thankful that God used me to be an instrument to convince my husband to join the Christian family. Thank you.